Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Webes mga lods, no? So grabe ang nangyari. Although negative ang ating CPI kasi nadagdagan ng kapiranggot from 2.7 to 2.9, na. So nadagdagan. So syempre, ano yan, medyo negative yan. Pero ano nangyari, mga idol? Nagpump yung market natin, 'di ba? Kaya lang lasing ako. Ang lakas ng over ko, sakit ng ulo ko. So, nagiinom kami kagabi. So, sabi ko, abangan ko nga. Nag-trade ako saglit lang eh. Nung nag-profit na ako ng mga $20 plus, tinake profit ko na, sabi ko, bukas na lang. So, medyo panalo pa tayo. Umabot ng 60 yung ating puhunan na kahapon. Magkano ba ito kahapon? 30 plus lang to eh. No? So, ayun, sumakto ng 60. Sumakto ng 60. Mga idol, panalan tayo ng konti. Mamaya mag-trade ulit tayo. Habang tayo ng, di ko alam kung mag-short ako ngayon. Ano, kasi hindi ko sure kung tutuloy-tuloy ba to o baka bumalik tayo ng mag-correction eh. Pero sa BTC yan. Pero ang malapit na news natin ngayon is sa XRP. Grabe naman si Ripple, XRP. Grabe, nabasag niya yung nabasag niya yung resistance ko diyan, mga lods, oh. Ayun yung ito nung December pa to. Tandang-tanda ko yan, mga idol. Nag-post ako sa Facebook niyan nung nag 2.9, almost $3, no? Tumaas kasi yung portfolio natin yan. Sabi ko, ay. Nag 7 digit tayo niyan eh. Tapos tapos ang nangyari, drop na. No, so ito na yung pinaka ko niyan. Sabi ko pag nabasag tong mataas tong December. So ayun na, nabasag nga mga idol, no? Umabot pa tayo ng 3.2. No? So sa tingin niyo ba, dahil umabot na tayo sa $3 mga lodi, magiging basihan na to, baka maging support na to sa mga sa mga susunod na linggo o buwan. No, itong ating $3. So yung 3.2 natin na to, baka maging ganun na yan, mga idol, no? So grabe. Ang lupit. Ang lupit na nangyari, humataw sila, mga lods, no? So good news yan, lalo-lalo sa may mga hold ng XRP. At kung titignan natin yung crypto bubble natin, a day is kulay green lahat. Mga idol, no? Maraming mga double digit tulad ng WIF, no? Litecoin, grabe, double digit. Virtual, Algorand na pinag-usapan natin nung nakaraan. Isipin nyo, nung sinabi ko to nung nakaraan na Algo na good to buy to, kasi bumili tayo. Panalo na tayo, mga lods, oh. Kaya lang, wala kasi ang pambili nun. Nag-iipon ako sa XRP pa rin talaga eh. XDC, wow, no? XDC talaga nga 13% ang tinaas niya. Etong utot coin, yung part coin, no? 24%, ang lupit, oh. So, yung Pengu, bumabawi si Pengu. Yung Pepe, medyo 6%. So, halos lahat, no, sa day natin is kulay green. Pero kapag sa hour, ngayong or mga nakaraang oras o isang oras, medyo correction, no? May mga medyo nabumalik na. Pero si Algo, medyo nabawasan na. Kanina double digit, di ba? So ngayon ganyan na siya. Si Pengu balik ulit sa red. Oh, ayan, XRP hindi naman. Oh, si Partcoin, no, biglang naging 0.1. Saan ito sa hour to, mga lods, no? So nagko-correction lang yan. Mamaya makikita nyo, magigreen na naman lahat yan. So hindi natin alam kung anong mangyayari, no? So ayan, grabe yung mga news natin, ang titindi, mga idol, no? So ito yung natin, dashboard natin sa Trezor, mga lods, no? So nandito na yung ating XRP, yung Doge. Kung papansinin nyo yung SHIB natin, kung titignan nyo kasi dito, wala yung SHIB, mga lods, no? Ang kulit ng mouse ko, bago kasi, kailangan pipindutin mo siya dun sa may dulong-dulo eh. O, ayan, di ba? So, ito na yung makikita nyo. Pero, kailangan nyo kasi ng ERC20. Kasi, sabi nga ni boss, walang SHIB dito pa. Walang asa na. So, wala. Yun pala, kailangan gagawin mo, gagamitin mo yung address ng Ethereum, no? Pag nandito ka sa dashboard, and then address din naman ng SHIB pag nandito ka sa Bitget. So, under niya kasi yan. So, syempre, Ethereum, under yung SHIB. Yung Bonk, under yung Solana. So, kaya may dito, andito ba yung Solana chain? So, ayan, Solana, mga token ng Solana, Polygon Network, so Ethereum. So, ayan mga lodi. Kaya lahat yan nandyan na. No, kailangan mo lang ng address ng ERC20 nila, mga lods. No, ganun lang yan, mga idol, no? So, ayan.
Sa mga nagtatanong. So ako, safe na to mga lods, no? Dito na yan, kahit anong mangyari dyan. Andito na. Ang ano ko lang dito, walang bilang yung token ko ng ano eh. Ng ship. Hindi katulad dito sa XRP, makikita mo yung bilang, oh. Sa Doge, oh. Sa ship, wala. Siguro pag sa ERC20, wala. Oh, diba? Meron pa akong free na ano, Ethereum, oh. Saan ba yun? $26. So, galing to sa MetaMask. Tinry namin na i-connect din yung MetaMask. So, ayun, nakuha ko to. Nibutal ako dun eh. So, nilagay ko na din dyan, mga idol, no? So, yung mga ibang katanungan, siguro, try na lang nating sagutin sa mga susunod na pagdating dito sa Trezor. Andyan yung link natin ng CryptoBilis kung gusto nyo magpa-order. Andyan lang, mga Lodi, no? I-deliver na lang sa inyo yun. Tatanong nyo ba, safe ba yung kay Jeblo? For me, safe kasi nakausap ko naman sila. Tinanong ko din yun eh. Sabi ko, boss, pag na-deliver, paano yun? Okay lang ba yun? Safe ba yun? Kasi syempre, di ba? Sabi niya man niya, yung pag binili mo kasi yung Trezor, mga Lodi, may mga sticker siya na, ano, tawag dun? May tawag sa ganun eh. Sinabi niya, nakalimutan ko yung pagkasabi niya eh. Na para siyang mga seal, naka-seal. No, hindi mo talaga, makikita mo kapag ginalaw yung seal o hindi, parang ganun. So, ayun. Ngayon, kung diskumpiyado kayo magpa-deliver, puntahan lang kayo sa shop nila. Quezon City. Ganun, no? Kasi sa tingin ko mas okay yung may pangalan na nagdi-deliver kaysa yung sa Shopee ka bibili. Okay, bibili ka sa Lazada, mga ganun, hindi mo kilala yung mga seller. 'Di ba? Ayun talagang company sila. Meron hindi lang naman sila sa Pilipinas yung CryptoBilis. Meron din sila sa India at sa Thailand, nakita ko dun sa office nila. Grabe, malapit na sila magkaroon ng mga merch, mga merchandise, mga idol, may mga sombrero, mga tasa, nakita ko. Sabi ko, bibili nga dapat ako eh. Sabi ko, ano ba? Sabi niya, hindi boss, ay ano sir, kasi ano eh, sample pa lang namin ngayon yan eh, sabi ko gano'n. Pero mga next month or ano, gagawa namin ng, i-release na namin siya rin sa site, sa mismong app ng CryptoBilis. So, ayan lang ha. So, grabe no. Uptrend tayo ngayon, marami nagtataka, marami nagko-comment, sabi, Boss Jeblo, safe ba yan? Na nag-pump ngayon, baka sa inauguration, magkaroon tayo ng sell on news. Sa tingin ko din eh. Pero, hindi natin alam, basta lagi ka lang ready. Ganun lang yan, mga idol, no? Ganun, lagi lang tayo mag-ready kung ano yung mangyayari. So, dito naman na tayo sa Watcher Guru. Ayan, grabe si President Trump. Revamp crypto policy and may post enforcement Reuters report, mga idol, no? Pero dito nakita natin nagsurpass na ng $3 si XRP, no? Ayan, sobrang solid yan. Ang daming natuwa dyan. Lalong-lalo na yung nag-hold ng matagal na panahon tulad namin. 3 taon. Italy's largest bank says it's preparing for potential Bitcoin demand from bigger clients, mga idol, no? So, ayan na yung adoption natin. Nakikita na natin. So, Solana, nasurpass nyo na din yung $200, mga idol. Halos lahat eh. Di ba? Ayan, no? Titignan nyo dito. Si Doge din, umataw din. Si Sui, medyo humina siya, no? Ano mga nakaraan? Malakas siya eh. Ngayon, medyo humina si Sui. Chainlink, medyo mataas. Si SHIB, medyo onti lang. Si H-bar, ayan, medyo malakas siya. Double digit siya sa loob ng 24 hours. Oh. Grabe, no? Pati si Litecoin, 16. Wow. Wow. No? So, ayan. And then, Oklahoma introduces Strategic Bitcoin Reserve Act to buy and hold Bitcoin as a state asset, no? So iba-iba na mga city, mga country, lahat na mga idol, no? Nag-aano na tayo. Yung mass adoption, mukhang once na umupo si Trump, kasi US talaga magi-start niyan, mga lodi, no? Once na maglabas si Trump ng mga regulatory, basta yung mga batas tungkol diyan sa crypto na yan, mga lodi, makikita ng mga ibang bansa yan, gagayahin na nila yan, mga idol, no? So doon na tayo magugulat once na lahat na is nagagawa na, mga lodi. Sabi nga, 'di ba? Magpiprint sila ng pera para bumili sila ng Bitcoin. Ganun yung mangyayari, mga idol. 'Di ba? Hayaan na lang nila magpiprint sila, hayaan na lang nila na tumaas yung inflation.
Basta makabili sila ng Bitcoin. Ganun yung pwedeng mangyayari, di ba? So, kung sino yung mas maraming mabiling Bitcoin, siya yung panalo. Di ba? Grabe, sakit ng ulo ko. Ang hirap magsalita. No, ayan. Grabe si Alfonso eh. Hindi ko natalo. Kala ko matatalo ko siya eh. At ito naman, no, ilang beses na natin ito nabalita kahapon, no, na gusto nga ni Mr. B siya bibili. Si Elon Musk naman inalok din. Pero sabi dito, President-elect Trump considers issuing executive order to stop TikTok ban. Kasi ibaban to sa sa US mga idol na yung TikTok, no? Pero syempre, iniisip din ni Trump, maraming nagti-TikTok sa US mga idol no? So, sabi nga nila, ginagamit daw yung TikTok pang spy ng China. Pero, hindi naman di umano lang yun, hindi yung totoo. Mga lods, hindi natin alam kung totoo pala. Diba? Ngayon, sa tingin nyo, bakit in-stop niya yung TikTok ban? Dahil ba bibili na ni Elon Musk? Dahil ba bibili na ni Elon Musk? Sabi kasi, di ba, parang, oy, baba natin yung TikTok. Wait lang. Elon, bibilin mo ba yung TikTok? Kasi pag binan natin to, pag binili mo yan, hindi na natin nakaban na yan. Di ba? So, stop muna natin yung banning kasi baka bilin ni Elon Musk yung TikTok US Diba? Parang ganun yan. Texas Senator Charles Schwertner introduces bill to create a alam nyo, puro strategic Bitcoin reserve na yung talagang napag-uusapan. Wala pa si Trump, no? Hindi pa nakaupo, no? Pag nakaupo yan, sigurado mapupush nila yan, mga idol. At napaka-bullish yan pagdating sa crypto. Doon na mag-aagulatan Doon na sa tingin, doon na tayo makakita ng mga sobrang god candle na boom! Hinto onte. Tapos boom! Mga ganun, tumitibok. Maangat na ngayon. Tapos tigagano. Tapos ganun, no? Ganun yun. Tapos magkakaroon ng mga 20 to 30% drop. Tapos biglang doon na tayo makakita nun. Yung pagkagising mo, nagugulat ka na lang sa sa portfolio. What? Kahapon ganito lang to Ba't ngayon ganito na? Orderin mo na yung dun. Gano'n. Tapos, XRP, 180 billion market cap, mga idol. Check natin. Kaya pala number 3 na siya ulit di ba? Number 3. Ngayon, nasa 175 siya. Pero nasurpass niya na yun nung siya, $3 plus. Ay, grabe, no? Nasa $3.7. Imagine, mga idol, bumibili tayo neto 0.4, 0.5. Diba? Tapos ngayon, meron na siyang number dito sa harap. Dati 0 lang yun Ganun kalupit ang tiyaga natin, no? Ganun katindi yung hinintay natin. Diba? Ganun katindi yung tiwala natin, mga idol, sa kanya. Ripple chief legal officer says SEC lawsuit likely to be abandoned by the... Kasi nga nag-appeal ulit yung Ripple, ay yung SEC, mga lodi, no? Panira talaga. Sino ba nag-comment nun? Panira talaga si Gary Panot no? So ang nangyari, nag-appeal uli sila, mga lodi. Pero sabi dito, Ripple chief legal officer says the SEC lawsuit is likely to be abandoned by the next administration, mga lods. No? Pero sa tingin ko, pangit yung i-abandon. Maganda i-close case na, no? Kasi kapag kunyari, tinenga mo lang yan, kumbaga parang nakatenga lang siya, baka pagdating ng panahon, i-open ulit yun, di ba? Mas maganda i-close na nila yung kaso na yan, mga lodi, no? Ayun na naman pinakamalupit dyan At eto, si Brad Garlinghouse flip the switch, mga lods, no? We started building RippleNet with the thesis that crypto liquidity would eventually be able to support robust global payments, large payments. RippleNet was designed so that customers seeing the benefits of our fiat-based network could flip the switch to ODL once the market was mature enough. And this is exactly what's happening. Flip the switch. Baka maka-copyright ako dun Grabe, na-flip na yung switch. Na-flip na ni Brad Garlinghouse yung switch, mga idol
Naniniwala ba kayo na once na yung parang ano kasi yan parang yung flip the switch, parang ano lang yan, wordplay o kaya anong tawag doon pag inaano mo yung words na ganun. Pero may mangyayari na ano talaga, no, na pag-angat, no, yung magkakagulatan mga lords, no. Alam ko maraming ayaw sa XRP, maraming mga Bitcoin maxi dyan na nanonood sa atin. Okay, mag-alala, kiniklip ko yung mga comment nyo. Ini-screenshot ko yung mga comment nyo eh. Para kapag medyo lumipad na kami, ibabasahin natin yung mga comment nyo. Kung tatanungin natin kung nasa na kayo. No, ganun. No? Pero syempre, Bitcoin maxi din naman ako, kaya lang wala akong Bitcoin ngayon. Kasi ito lang yung kaya natin bilhin eh. Once na mag-profit tayo ngayong bull market, that's the time na bibili na tayo ng Bitcoin pagka bear market na. Ayun yung ating plano. No? The biggest bank in the world will use Ripple custody in 2025. So, ayan yung mga marami ng partner dito, mga lods eh. Ayan no. After flipping Japan's biggest bank, XRP has just taken over the largest Indian private bank and the 13th largest bank in the world. Tapos dito rin, Australia naman to, mga lodi, no? Oh. Tapos, na-flip niya yung Bitcoin in Google Trend to. Sa Google Trend lang to. No? XRP flips Bitcoin on Google Trend as XRP price rally over $3, no? Ay, naangatan nyo, mga lods, oh, grabe. Tapos eto, si Louis C.K., mga lodi, sa mga hindi nakakilala sa kanya, isa siyang comedian. Ayan, sikat to, mga lods, no? Follow ko nga to si Louis C.K. Ayan, lagi nababanggit ni Dave Chappelle to eh. So, isa siyang stand-up comedy, tapos meron din siyang mga show. Hindi ko nga alam na magpo-post siya ng ganito eh. Sabi niya ganun, XRP the next Bitcoin. Sabi niya, mga idol. So sabi dito ni Big Tom na walang alam, sabi niya, no, they can make as much of it as they want. So mali na agad siya ron kasi fix lang ang bilang ng XRP which is 100 billion. Hindi ka na pwede hindi ka na pwede mag-print nun, hindi ka na pwede gumawa ng XRP. So once na ma-burn na lahat 'yon, parang Bitcoin 'yan, tataas yung price. Ganon, di ba? Fix lang siya. Kaya nga sabi dito ni Louis C.K., not correct. Kasi mali yung talagang sinabi ni Big Tom. Big Tom, bida rin eh. So, ayan. Tapos eto, 7 years ago to, mga idol. Sinabi ni David Schwartz, kilala niyo na siguro si David Schwartz, no? Sa developer ng Ripple XRP. I think I could describe my personal trading motto now as don't miss the next Ethereum, mga lodi. No? David Schwartz, 7 years ago, don't miss the next Ethereum, no? So, lesson learned na, no, sa mga, alam nyo, nanonood ako ng di ba, mga documentary tungkol sa crypto dati, hindi lang XRP, hindi ko pa alam XRP nun eh. Nanonood ako ng mga, yung mga, tawag dito? Yung mga adventure o yung mga kumita sa crypto, pinapakita nila, pinapaliwanag nila kung paano sila kumita, ganyan, ganun, kinukwento nila. Maraming nangyari sa Ethereum, mga lodi, na naiwan sila, no? Kasi hindi nila akalain eh na ganun yung mangyayari. Parang ganito, check natin yung chart ng Ethereum. So, ang nangyari dito, halimbawa, ayan, nung 2018, di ba? From $10, $17. No, so nung umangat na siya ng mga 700, no, nag 3 digits na siya. Marami na nag-take profit. No? Marami na nag-take profit. So nung naabot niya yung dito na nag 4 digit na, naiwan na sila kasi nakapagbenta na sila. So ang ginawa nila, hinintay ulit nila yung baba, no? So bumaba ulit sila, no? Ayan, nakabili ulit sila rito sa 100, 200, 3 digit na Ethereum. And then ang nangyari nung nag 4 digit nung nakaraan, this which is 1,300 something yung Ethereum, no? Nakamit noon kumbaga nagbenta na naman sila, mga idol, no? Parang sa mga ganyan, no? Nag 1.5 yan, nagbenta na sila, nag-take profit na sila, and then lumipad ulit si Ethereum, naiwan na sila, mga lodi. Maraming ganon, yung mga nagsisisi na maaga sila nagbenta. Sa crypto kasi, sa bull run, dalawang klase yung hindi kumikita dyan kahit nag-bull run na. Unang-una, yung maaga nagbebenta, tsaka yung hindi mismo nagbenta talaga. Hanggang bumaba na lang, hindi niya na binenta.
Ganun. No, kayo mga lodi, ang mangyayari kasi niyan ganito sa sa tingin ko sa XRP, no? Hanggang ano ba yung target mo ng XRP? Pag hanggang $10 ba, hanggang $5 ba, ibebenta mo na lahat, ganyan, no? Ako kasi wala ako sa ganun mga lods eh. Ang plano ko kasi pag magte-take profit ako is yung panahon, no? Yung hindi man natin ma-tsempohan yung timing ng bago mag-bear market. Ganun yung parang gusto ko eh. Kumbaga, ma-miss ko halimbawa ganito. Ay wait. Halimbawa, sa Ethereum na nga lang uli. Halimbawa, nakapagbenta ako dito banda. Ayan, dito. Happy na ako diyan. Kahit na umangat man siya dito, hindi na ako sasabay nun, mga lodi. Hintayin ko na siyang bumagsak. No, at doon na ako magbabay ulit. Hindi yung nakapagbenta ka dito, nag-profit ka na, tapos nakita mong umakyat, mapapapomo ka na naman, bibili ka na naman dito. So yung presyo niyan, iba na sa presyo ng binili mo eh. 'Di ba? So bibili ka na naman dito and then bagsak, baka matalo ka pa. Ganun yung mangyayari. So ako, isang ano lang ako, parang sa akin take profit, no? Kumbaga, may time na magte-take profit ako. Pag nagte-take profit na ako, hindi na ako bibili nun. Hindi na ako magbabay. Puro take profit na lang gagawin ko. Magbabay ako once na nag-drop na ulit si market o si Bitcoin, no? Ganun yung aking yun yung aking plano. So ang plano ko niyan siguro mga nasa bear months ng 20 ngayong taon, no? It's either October, November, ganyan. October, November, magi-start na ako mag-take profit niyan paunti-unti. Hindi na ako bibili nun, mga lods. Puro take profit na lang gagawin ko. No? So kahit na ngayon yung XRP nasa $3, alimbawa umabot ng $20 to, wala pang October, wala pang bear months, hindi ko pa siya kukunin. Doon na ako sa timeline na inisip ko, parang ganun yung sa akin, no? Kayo may sarili kayong diskarte, no? Nasa inyo yan, mga idol, no? Ganun yung sa akin parang ganun yung gusto kong gawin, no? So ang lupit. So check na natin yung nyo, mga comment nyo, mga lodi. Ay, nanonood ako dito eh. Ayan. Diyan ko nakita yun. Ayun yung sinabi ni David Schwartz. Napamura na siya. 28. Hindi, pinapanood ko kasi ito si Common Sense Crypto. No? Dali. Tignan ko lang siya. Bago siyang news eh. XRP highest daily close since 2018. So ito yung appeal ng SEC, no? Ano to? As expected, SEC appeal brief as okay na yun. Ano sabi dito ni Brad Garlinghouse? One definition of insanity. Doing the same thing over and over and expecting different result. Gensler Sec really took this to heart, no? Parang pinersonal niya mga idol no? Talagang ayaw niya magpatalo. So ayun yung sabi ni Brad Garlinghouse diyan. Let's get straight. XRP is not security. The appeal does not question whether XRP is security. So iba kasi yung inappeal Hindi naman yung security o hindi. Mga lods, no? Parang ganun yun. May mga iba-iba kasi yung kinakaso diyan ayan. Ano natin? Mamaya panoorin ko na lang siya. Basahin na natin yung mga sutoy yung comment. Ngayon sakit ng ulo ko. Kainis. Tapos wala pang malamig na tubig. Nagpapalamig pa akong tubig. Niubos ni Kuya tsaka ni Bunso Ilan yung comment nyo? Putangin mo, 963. Ang tibay nyo mga lodi. Salamat sa inyong lahat mga idol, no? Salamat sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like ng video natin. Shoutout sa inyo, mahal na mahal ko kayo. Yan ako kagabi, puro I love you ako nung lasing na ako. I love you, friend. Happy birthday. Last night tama. Buti nakauwi ako. Alam niyo nakauwi ako, alas 3:30 na ata, alas 4. Galit na nga si boss May nangyari sa akin. Pero matagal na yun. Umuwi ako, alas 5 na. Mag-umaga na talaga, may araw na. Tapos nagbukas sa akin ng pinto si Kuya, yung anak kong panganay, si Canary. Sabi ko kay Canary, Kuya, alam ba meron na akong kapangyarihan?
Nagiging hayop ako pag lasing ako. Ganun. Uy, sabi ni Kana ni Kuya. Uy, oo nga, nagiging hayop ako. Sabi ko ganyan. Maya nakita niya si boss pababa na. Sabi ko, hayop ka talaga, umuwi ka pa. Sabi ko, di ba? Sabi ko sa'yo, nagiging hayop ako eh. Hindi niya alam kung tatawa siya o may inis. Yun. Kwento ko lang. Basa na tayo. Taragis kayo eh. Laki ng bahan ng XRP ko. Plus, nakasunod na rin ako kay Boss KGX under sa link mo, Boss Jebo. Ayan, congrats sa'yo, idol. No, si Mr. Nem, no? Makita ka na ng mga signal ni Boss Mark Lerman natin dyan, mga idol. Malupit-lupit yun si idol. Yeah. Maraming, alam nyo, maraming nakaka-bad trip yung mga nagko-comment doon ng negative. Di ba kung ayaw nyo, ba't naiingit lang kay boss yun eh. Kay GX eh, mga ganun. No? Lupit kasi ni idol eh. Si Julius, shoutout si Andres Albillion, si Jap Quinto, first comment pump, si XRP, ayan, nag $3 na idol, no? Kaso nagbenta ka, sayang, di ba? Sabi sa inyo eh. May mga ganun eh, no? Ayan, si Julius, si Joey, ayan, shoutout sa iyo. Hindi pala. Tama. Joey Albert Cruz, ayan si. Update cold wallet boss. Ayun na, nakita mo na. Alam niyo mga lodi, ini-explore ko pa to. No, hindi pa natin masyadong hindi ko alam kung i-explore ko pa to eh. Maraming dito eh, kaya alam baka may ma-open akong kakaiba. Kaya hindi ko na masyado pinipindot eh. So, ayan lang na, andito lang yung ating asset, no. Tapos yung ating spot, no, medyo kahapon 44, 'di ba? So ngayon 47 na. Refresh natin. Yan bumaba tuloy. Ay nang yan. Ang bilis lang na nangyayari, no? So kanina nasa ilan yung positive natin. Ngayon 81 USD na lang, oh. Ayan, bumaba. Pero ganun pa rin yan. Magdi-DCA ako. Pag umabot ng $100 tong ating trade, dito ang natin, i-DCA natin yan dito sa mga coins natin dito. No, ayan. Ayan yung promise ko sa inyo dyan. Si Dom, shoutout sa iyo, idol. Si Mylene Mosquito, shoutout sa iyo. Si Hanso, ayan. Hasashi Hayabusa, shoutout sa'yo. Congrats sa wallet mo, boss. Pag nakaipon, bilhin ng lagyan ng XRP hold ko. Ayan, shoutout. Pwede ba yan i-set up sa mobile, boss? Yung Trezor? Pwede. Pero kailangan dala mo yung Trezor mo, yung kailangan dala mo to. Yung mismong unit, i-connect mo siya sa cellphone. Ba't ganun? Hindi yan, affiliate pala yan. Saan na ba yun? Wait lang dami kasing comment. Para malinaw tayo, no? Cold wallet, ayan. Yan, kailangan dala mo yan, no? Ito mismo dala mo. Tapos, pag gusto mong buksan sa cellphone, kailangan mo yun. I-connect mo siya sa cellphone. Tapos, yung iyong password, something like that. Ayan. Ba't ganun? Ayan. Sorry boss, may mga boss, may nakita lang ako sa labas eh. Nisisit lang natin. So ayan. Grabe pump XRP pa, shoutout po kay Iken. Ayan, si Iken, shoutout sa iyo. Kay Jeff, pwede ba yan sa CP? Ayan, pwede nga mga lodi. Basta dala mo yung unit mo, no?
Yan, paldog na daw tayo sa ating XRP mga idol. 5 days pa. No, sa atin 4 days na lang ngayon mga idol. Si CryptoCus, si Brian Camilo, shoutout, at si Dad Boyo. O yan, basta yun na yun. Si GM, Sakuragi, video paano gamitin idol. Anong video paano gamitin? Yung yung ating ledger, ledger tuloy, Trezor. Sige. Pag sinaling ko yung yung mga asset ko ulit, bibidyoan ko, i-record natin. Etong mga to. Pag nilagay natin to sa Trezor natin, i-record natin mga lods. I-edit ko na lang kasi may mga dun QR something tsaka mga password. So, i-edit na lang natin. Si Rolando, shoutout dyan. Si Jack, ayan, no? Lumipad na si XRP. Pwede po ba yan gamitin sa cellphone? Pwede po. Idol, paano mo malalaman na safe yung binili mo na cold wallet? Ayun, may mga sealed yan, mga lodi, yung box niya may mga sealed, no? Tsaka maganda yung itsura. Para siyang ang hirap kasing Basta maganda yung itsura niya, mga lods, no? Ngayon, kung wala pa rin kayong tiwala, bahala na kayo. Huwag na kayong bumili. Alis na lang si Kalbo sa SEC, ang dami pang pinagagawa. Oo nga nakaka-bad trip talaga yung mga ginagawang kasuto yan Nagpump ang market idol pang inauguration ni Trump, baka fake pump yan, may liquidate, magli-liquidity yan bago ang inauguration. Pwede rin naman, no? Boss Jeb, pwede ba ilipat GCash crypto wallet Bitcoin sa cold wallet? Sa GCash hindi ako sure, no? From wala ata nun Hindi ko alam. Siguro kasi di ba may Gcrypto, no? Hindi pa natin natatry yun, idol, no? Mukhang hindi ko alam kung pwede yun o hindi. Mag 10x lang pera ko ng mga hawak kong crypto. Pwede ko na ibenta, masaya na ako. Ayan, may mga ganun target, no? Pag happy na, pag happy ka na sa profit mo, okay na yun. Good choice ka dyan sa Trezor kay Jay. Pwede mo lagyan ng picture yan o kaya Axie or NFT. Oo nga, yung ibang Axie ko dati na nilagay ko sa Trezor 1 Pero nilabas ko din, no? So, pwede nga po yun, no? Kasi may mga may mga, yung sa key, sa code na yun, no? Ganun yung nangyayari. Kay Jeb, gawa ka ng video about sa Trezor. Sige, pag tayo. Si Harold Dibane, si Adig, si Salad Channel. Yan, si Romualdo Saturno. Sir, paano po pag nawala yung cold wallet na hawak mo? Pag nasira, nawala, nabasag, nasagasaanan sa sakyan. Yung cold wallet na hawak mo, eto mismo nasira yan, nabasag, kinagat ng aso, o kaya kinagat mo, nasira yan, di ba? So wala yun, okay lang yun kasi ang kailangan mo diyan yung seed phrase mo na 12 na words, no? Ilan ba yun? Basta hindi ko alam kung ilang seed phrase nito, 24 ata, 12. Basta ganun. Ayun yung bibili ka lang ng isang ganito ulit, tapos ipapasok mo yung seed phrase mo. Kasi parang ganito yan mga lods sa mga hindi pa nakakaintindi, no? Ako rin, hindi ko din naintindihan to dati. Ito, parang pinto lang to para ma-access mo yung blockchain. Yung blockchain, no? Ito yung pinto, no? Tapos yung 12 keys mo na seed phrase, ayun yung susi mo, yun yung susi, no? So, mangyayari niya, kapag nasira yung pinto mo, pasok ka na lang ulit sa ibang pinto, no? Gamit yung keys na yun. Parang ganun. Ayun yung ayun yung parang way mo para makapasok ka sa blockchain, yung seed phrase mo na yun. Kaya dapat iingatan nyo yun, mga idol, no? Ito parang lang to. Ito yung pang-connect sa ang hirap i-explain, no? Parang ito pala yung pang-connect sa blockchain, mga lods, no? So pwede kang bumili ng ganito, ng kahit ilang ganito, tas ang gagamitin mo lang yung mismong keys mo, yung mismong yung mismong sayo. Yung seed phrase mo kailangan mong gamitin. So kahit masira to, bili ka lang ng isang pang ganito, tapos yung seed phrase mo na gamit, ayun yung i-apply mo dito. Ayun, parang sa cellphone lang. Di ba? Parang cellphone na kahit masira yung mo, pwede mong makuha mo pa rin yung mga file mo, di ba? Parang ganun. Ganun yun. Hirap explain. Kaya huwag kayong mag-alala kahit masira yun. Ganun na lang. Panalo yan, 120 hertz ba tawag dyan? Hash rates. Pag nag-scroll ka ng mabilis, example sa Twitter, smooth na smooth siya. Oo nga, ganun.
215 sa atin, idol, 250. Medyo malupit, no? XLM, no? Goods na goods din yan, idol. Hindi mo na kailangan ano yun yan. Ako nagsabi sa'yo, goods na goods yung XLM. Wala nga lang ako niyan kasi XRP yung sa akin. Kasi hindi na ako nakabili ng XLM sa mababang price, kaya hindi ko na siya hinangad na habulin eh. Mga lods, yung XRP kasi mababa pa lang, bumibili na ako. Parang ganun. So, doon na lang din ako sa XRP. Newbie here, boss, nag-invest ako almost 100k. Bahala na si Batman, high risk, high reward laban. No? Ayan. Good luck sa'yo, idol. Para mag-transfer sa Cold Wallet. Sige, pag nag-transfer. Alam nyo kasi, na-excite lang ako nung bagong bili namin, kaya tin-transfer na namin ni boss. No? At meron naman tayong mga pwedeng i-transfer dito sa susunod. Ibibideo na lang natin. Itong mga to. Sakali. Pati yung mga ERC20 yan, malalaman nyo. Kasi itong Pepe sa ano to, sa Ethereum din to eh. Yeah? Yung Floki, saan ba yung Floki? Basta, malalaman natin yan. Meron. Wala lang yung Tangem Ring. Meron silang Tangem, pero hindi yung Tangem Ring. Idol, kung mabankrupt yung company ng Trezor, ma-open pa ba yung cold wallet mo? Oo naman. Kaya nga not your keys, not your crypto eh. Hawak mo na yung keys ng ng asset mo. No, kahit ano pa mangyari sa kanila, i-connect mo lang yung keys na yun, makukuha mo na agad yung asset mo. Ganun siya. Dati napakadami nagsasabi na bitawan nyo na ang XRP nyo dahil magsisisi lang kayo. Ilang taon walang nangyari. Pero ako, iba ang nakikita ko XRP kasi XRP pinag-ipunan ko bago ang ibang mga crypto. O yan sabi ni Dennis Cortez. Congrats na agad sa'yo, idol. Pwede ba yung maglagay ka ng asset mo sa hard wallet galing sa ibang exchange? Pwede po. Meron kasi akong coin sa BitGet at Buy. Pwede. Pwede yan mga lodi. Hindi na aangal yan. Boss, bakit wala akong makitang stablecoin? Ayun nga yan mga lods, no? Si Ethereum kasi ERC20 niya dapat sa USDC. No? Si Bitcoin naman, ay hindi. Alam ko kasama na rin niya sa USDT eh. Wala pa kasi akong stablecoin dito kasi hindi ko pa na, once kasi na ma-transfer mo na, mapupunta na siya dyan. Kumbaga wala pa siya dito eh, di ba? Pero once na pinasok mo na yung USDT dito, makikita mo na yun dyan. At mapapasok mo yun using yung ERC20 nga. Di ba? So, pwede yun. Sa mga susunod, gagawin kong USDT yung iba dito para makapagpasok tayo ng USDT or USDC dun. Mga lods, no? At makikita niya na yun dun. Ganun. Kung di lang ako pinigilan ng asawa ko sa crypto kasi akala niya scam or illegal, million na spot portfolio ko ngayon. Nagpupuslit lang ako ng pera para makabili ng crypto. Ayan, sabi ni Dens. Magugulat siya kasi mayaman ka na bigla. Malabo yung sinasabi mo sa XRP dahil sobrang laki ng market cap niyan. Magpapump yan, maliit lang. Oh, yan. Ano natin to? Print screen. Pini-print screen ko yung mga yung mga comment eh. Tapos mini-message ko sa sarili ko. Ano? Ayan. Ayan oh. Ay, siya ba to? Oo nga, siya nga. Na-print screen ko na pala yan. Ito, sino to? Ba't nagpapam si XRP, boss? Di ba stablecoin yan? So, ayan. Ano yun natin yung mga yan, mga Lodi? Lods, pwede ba mag-sell rekta sa Trezor or stake? Ayun nga yung i-explore natin kasi napanood ko pwede eh. Pwede po. Pwede lahat. Swap, trade, staking. Pwede lahat. So, i-explore pa natin. No? Hindi kasi medyo wala lang time kahapon kasi nga matin ako ng lasingan eh. Kaya ganun eh. So, explore muna natin yan mga Lod. Idol, maraming salamat sa walang sawang pag-update sa amin. Hoping for more extra race or XRP. Ayan, shoutout kay Lamuel, si Galat. O ayan, pati ito si Japet, shoutout na natin. Si Chris Pogi, tsaka si Raul Sinangote. O ayan. Ito, bakit daw nagpapam? Hindi na siya stable coin yun, idol. Nagbago na. Boss Jeblo, delivery ba ng crypto bilis nationwide po? Opo, nationwide po mga lods, no? Great reset yata yung lods yung sa crypto pag pag doon bumili, hindi
Hindi din siya safe. Safe po, mga lods. No, pwede ka nga rin bumili dun eh. Sa mismo pwede ka rin bumili ng crypto mo sa ano. Dito pwede ka rin bumili ng crypto. Ayan oh, buy nga oh, buy and sell nga oh. Nakalagay oh, kita ba? Ayan, buy and sell, pwede ka rin mag-swap. Yung staking hanapin ko pa. Pero napanood ko na eh, meron eh. So hanapin pa natin mga idol, explore pa natin. Ayun ang hindi ko alam eh. Hindi pa natin siya alam. Iba ng PC to, idol. Si D, iba na yung PC natin na to. Ito na yung bagong binili natin, eh, 'di ba? Yung unang PC ko, ayun yung nakaika na rin na ngayon sa panganay ko. Yung meron ditong Windows Activate. So, 'di ba bumili tayong bagong PC? So, ayun nga yan eh. Grabe, ang dami ko palang gastos nung nakaraang taon, no? Hanggang ngayon. Grabe. Magmamassive sell-off pa XRP and other crypto. Pre or post Trump inauguration, mukhang after that, ayun ang totoong God candle ng XRP. So sana, kahit na bumaba yan, wala naman sa akin, it doesn't matter to me. Kahit na bumaba pa yan, bago mag-inauguration o pagkatapos ng inauguration, kasi may target nga akong may target akong time o panahon. No? So ganun lang tayo. Si Shiraishi yun na. Si Jut guys, shoutout. Napakabilis. Sa tingin ko yung 100 trillion BTC price, kaya yan sa next cycle. Grabe yun ha. Sa sobrang bilis ng adoption, halimbawa na lang sa technology, sa pamamagitan ng gadget. Dahil sa panahon ngayon, kahit maglabas ng bagong unit or mag-upgrade, kinakagat agad ng mga users. Parang ganito rin sa crypto. Kapag lumaganap, kahit gaano pa kataas ang maging price, bibili at bibili ng mga token ang mga tao dahil gagamitin na nila. Tama po. No, yung massive adoption, yun yung hinihintay natin, mga lods, no? Napakalupit nun. Wala naman sa destination tag pag sarili mo wallet private. Malala, ikaw ba kasi idol eh. Mahirap ipaliwanag eh kasi syempre alam ng mga katabi ba kita dito para pakita ko sa iyo. Okay niyan si Elino. Tama ka na agad. Si Ninoy, shoutout sa'yo. Idol, last bull run ba may experience ka na nawala yung fund ng coins mo kahit nasa trust wallet? Wala akong experience na ganun. Kasi dati, wala pang Ronin eh, di ba? Wala pang Ronin wallet nun. Ang wallet na gamit natin nun dati o namin dati is MetaMask, no? Itong MetaMask yung gamit namin. Ang mahal pa ng gas fee dito. Taragi shit. Pag mag-withdraw ng SLP dito, umaabot ng 1,000 yung gas fee dito eh. Pero syempre, kailangan mong i-withdraw eh. Every 14 days yun eh, di ba? Kung sino mga nakasabay ng mga OG na nag-a-axi dyan. Ang hirap pa ng mga transaction dito. Puta, bago ka makabili ng i-a-axi. Ang dami mo pang pupuntahan. Ang lagi ko mapinapanood doon, si Boss Kuko. Boss Kuko, di ba? Yung mga guide niya, sa pinapanood natin yun. So, dito sa MetaMask, safe naman to mga lodi sa akin. Isa to sa mga safe, no? Ito yung hot wallet, kung tawagin. Hot wallet to dito. Safe din yan, kaya lang mas safe pa rin yung cold wallet, no? Kumpara sa mga crypto exchange, di ba? Kung malaki na yung pera mo, mas maganda, i-store mo na siya sa safety. Parang level yan sa crypto exchange. Ginagamit kasi yung crypto exchange for trading, for selling, for staking o kung ano man. No, dito ka mag-iipon ng mo. Ngayon kung gusto mo na siyang i-save, no? Gusto mo na siyang i-save, parang sa bangko pag may pera ka, 'di ba? O parang ito yung bulsa mo ngayon, yung sa crypto exchange, ito yung mga bulsa mo. No, ngayon pagdating dito sa hot wallet, ito medyo naman ito, siguro sa aparador mo na to. Parang ganoon, medyo safe siya dito. Sa aparador. Ngayon sa cold wallet naman, ito yung bangko na. Parang sariling bangko mo na yan. Parang ganun. XRP to the moon. Ayan. Shoutout sa'yo, Lorna. Si Cristel Taray. Shoutout sa'yo. Si Clabis. Ayan. Shoutout sa'yo. Ayan. Yung warranty idol para kapag nasira o kapag parehas po. No? Both. Idol, pwede ba yung nasa cold wallet yung asset tapos pang trade, di ko pa natatry kasi yung kumbaga doon ka nasa loob pa rin yung asset mo. Natingin ko hindi. Pero di ko pa natatry. Oo nga, gumawa na eksena si
Gary Gensler, ayaw pa magpatalo. Di ba meron rumor na gagamit ng China ng TikTok? Oo nga, sabi nila. O, ayan. Wi-Fi signal ang problemahin ni Idol kapag nagtiteken ngayon. Okay naman yung signal ko, naka-converge tayo. Shoutout sa Converge, baka naman. May tutorial pa nga ako ng Converge dati. Pag mababa yung, mahina yung internet mo. Meron akong tutorial nun eh. Naka-live pa ako nun, kita yung mukha ko. Isa sa pinakamaraming views ko yun eh. Kung bibili kayo ng cryptocurrency, yung pumasa lang sa, yan katulad, kasi mga idol, pwede naman. Kaya lang kasi, marami rin ng mga yumayaman sa, halimbawa, sa meme coins. 'Di ba? Sa mga meme coins. Yung meme coins parang ang trabaho niya sa crypto is mag-adapt ng mga kumbaga parang siya tagapasok siya yung tagahatak ng mga ng mga baguhan yung mga meme coins, 'di ba? Kasi na-attract sila, 0000 point pa lang yun, pag nagpiso yun. Ganun agad yung naisip ng mga nag-i-invest Pag nagpiso yun, milyonary na tayo, 'di ba? So panghatak yung mga meme coins mga lods, no? Pero kayo okay naman yan, mga lodi, pwede niyo namang aralin yan Let's go talaga, boss. Tahimik lang ako. Nanonood sa'yo. Pero everyday nakasubaybay ako para telenovela sa TV. Parang telenovela. Makabayan naman ba tayo? Hindi po ba yan nasisira? Nasisira din po. Lahat naman po nasisira. Lalo na kung sisirain mo. Masisira talaga yan. Pero sinabi ko na yung kanina. Di ba? Pinaliwanag na natin. No? So, ganun yun. Lord, sana masama sa video na gagawin mo to about Trezor. Para na din sa mga ibang may question. Ayan, mukhang maganda to. Basahin natin to kay Raymond Montanilla, si idol natin to. Kailangan ba i-open ang... tanong pala to. Akala ko tuturuan mo kami. Kailangan ba open ang Trezor wallet bago mag-transfer ng asset? Yes po. Ayan. Anong mga coins sa top 100 ang pwede i-transact sa Trezor? Depende sa Trezor na gamit mo. No, may mga Trezor na mas maraming na-adapt na coins. Tulad ng Trezor 1, onti lang dun No, ito sa Trezor Safe 5, ito kasi yung pinakamahal nila bago nila. So lahat halos nandito na. No, sa natin, sa Trezor natin. Pwede hindi andito na. Pwede mo na siyang ilagay doon, parang gano'n. Kasi yung iba wala pa 'Di ba? Kumbaga, sabi ko nga yung SHIB Yung SHIB ko wala pa nung nakaraan 'Di ba? Pinasok lang natin. So ang pinakamagandang words is lahat pwede mo nang ipasok dito lahat. Pwede mo ilagay dito. No, kasi ito yung pinakabago. Hindi katulad dun sa Trezor 1, medyo maliit lang yung nila, maliit. Onti lang, no, na nila. Ano pa. Transaction fees per coin, possible, XRP, SHIB, Doge. Sa Doge, 4 Doge po, no, naalala ko si boss. Yung sa XRP, wala, umalis kasi ako. So, pero usually, nasa siya, 200 pesos o pababa. Pwedeng 120, 150, o 200. Ganun, mataas na yung 200. Every transaction yun. No? Kasi syempre kami, nung nag-transaction kami, hindi agad lahat. So, try muna namin kasi mamaya mawala Hindi pa namin alam nung una. So, nag-try muna kami ng 500 na Doge. Hindi, 500 na Doge. Ano ba yun? 100 Doge, ganun, no? Parang ganun. Tama. Ilan ba yung Doge ko? Ilan ba yung Doge ko? Sandali nga. Ay, 11,000 pala yung Doge ko. Yun nga. Mga 500 na Doge, ganyan. Tapos may kita mo din yung piece, no? Ay po, 4 Doge. So maliit o malaki, yung ita-transfer mo, parehas lang ng P. No, ganun lang. How to transfer from BitGet or Binance to Trezor and vice versa. So ngayon, ang nagawa pa lang namin, BitGet to Trezor, no? So if ever na itong mga to is lalagay ko, ibibideo ko na lang. Pero yung out, mas madali nga daw yung out kaysa ewan ko. Try pa natin, di pa tayo nag-out Pag sakaling mawala, ma-misplace yung Trezor, may alternative way ba para mabuksan pa din ang account? Maka-transfer ng asset? Yes po, no? Kailangan mo lang ng yung seed phrase mo. Ayan, need ko din bumili ng 7 at pa 7 digits na yung BitGet. Nasa BitGet para baka bigla na magsara, wag na. Hindi. Medyo solid naman yung BitGet, mga idol. Isa to sa mga sa tingin ko parang kasi ang pinakamaganda at pinakamalaki, 'di ba, Binance, no? Binance parang ano ka na dun parang kalmado ka na o anong tawag dun?
safe ka na, feeling safe ka na kapag sa Binance kasi Binance pinakamalaki, 'di ba, na crypto exchange sa buong mundo, 'di ba? So once na Binance nag-collapse, putik masisira lahat ng, kumbaga mababagsak yung crypto pag nangyari 'yon. So kumbaga medyo hindi nila hayaang mangyari 'yon. So parang pag nasa Binance ka, okay na, no? Pero syempre mas maganda pa rin kapag para sigurado nasa cold wallet ka, no? Si BitGet parang ano na siya, ganun yung feeling ko sa kanya, parang Binance, no? Parang safe naman siya, kumbaga kasi nagko-comply naman sila sa lahat, eh. Sabi nga sa SEC nung 'di ba nung parang ibaban sila dito sa SEC, nagko-comply sila mga lodi. Kinakausap nila. So hindi nila papabayaan na may mangyari sa sa exchange. Pero for sure, para lang sure kayo, mas maganda may cold wallet. Lalo na pag malaki na yung pera nyo. Alin yung sure bull mga lodi? Ako sure bull ako sa basketball. Tumitira ako sa kalahating kaban. Garcia ka din pala. Kuya Jeb. Garcia si Ermat ko, Garcia. Iba yung pang apelyido kasi pang Espanyol. Pajarito. Ngayon yung apelyido ko, Pajarito. Yan, no? Pero yung aking Ermat is Garcia. As lang kung may kamag-anak ka na Garcia sa Aurora, Quezon, kasi andun mga Garcia, di na kamag-anak, Garcia din, nakamag-anak ko sa lola side, mother at ng airpot ko. So, marami tayong Garcia sa mundo, mga lods, no? Medyo sikat yung apelidong Garcia, eh. So, hindi ako sure. Pero ang mga kamag-anak ko kasi, medyo malapit lang, eh. Yung update ka sa crypto news pero wala kang pangbili. Next slide. Grabe ka naman, idol. Ano ka lang, 'di ba sabi nga ng iba, mag-abang ka ng mga airdrop, yung mga pre-airdrop ganun, mag-participate ka, 'di ba? So, ganun. Subukan mo kung talagang gusto mo. Pareho lang tayo, idol, ng bago pa lang ako natulog pagising 1:00 madaling araw, sunog 25k ko. Tulo ang luha. Mga experience natin dati yun, no? So, dati talaga, promise, nag-umpisa ako talaga, nasa 50k, 60k yung invest ko, eh. Ganun, kasi parang natakot ako nung bumagsak yung Axie. Diba? Pero nakapag-ROI na kasi ako nun. So, yung tira-tira lang. Pero hindi ko na binenta yung Axie nun kasi ang mahal ng bili ko, tapos bibenta ko ng mura. Okay. Sabi ko, antayin na lang natin kung ano mangyayari sa future, sabi ko. Ngayon, okay naman, di ba? Sana mag-consolidate na muna si XRP, kaso mukhang ayaw pa awat. Kaya nga, sabi niya. Si Limwell tsaka si Outlaw, ayan. Ninoy, Taduran, okay lang ba ang pump na ito before okay lang yan, ba't ayaw mo ba? No, depende nga yan kung ano yung target mo, eh. Mga lods, long term ka ba? Ano ba? Isang buwan ka lang ba magki-crypto? Ilang linggo ka lang ba magki-crypto? Dismiss na daw pag hindi nag-file. Appeal, lalong tataas tiwala ng mga investor pag di na nag-appeal sa SEC. Oh, ayan, nag-appeal, eh. Nag-appeal, eh. Nag-appeal siya, idol. Oh, ayan, si Idol din. So, ano po YouTube channel ni Boss Robo? Ayan, Stock Tambay. Nag-live ba kagabi si Boss Robo? Hindi ko ngayon lasing na kasi ako, eh. Uy, sorry sa mga nasilaw. Namimiss ko na si Boss Robo, hindi na nagla-live, Hindi siya nag-live. 3 weeks na to, oh. Saan ka na, Boss Robo? Mag-live ka na. Wait na lang po ako, boss. Bear market next lumipad. O, yan. Pwede. Kaya lang, yung sa next bear market, di natin alam kung bababa pa si XRP ng mga $3, $5. Di natin alam yun. Boss, kasi yung mga pusa na yan, pati plastic ng isda, naninenok nila, kinakain din. Kaya naglalawit sa wet packs yung mga plastic. Kalahating kilo ng GG. Na nga lang nabili ko, tinangay pa nila. Ayun pala na reason nun, no? Pati plastic kinakain. Ako dati naka-ledger, ayun, nasira. Ayaw mag-read sa PC, hardware pa rin. Kasi nasira. O, yan. Bumili ka na. Basta alam mo yung seed price mo, Lodi. That's the key. Si
The Pascual, shoutout sa iyo. Skylab, always yan. Idol, paano mo nalipat yung XRP sa cold wallet mo from BitGet? Since need talaga ng tag number sa BitGet eh. Lahat naman kasi ng cold wallet walang tag. So ayun nga. Kaya ang ginawa namin ni boss, ano kami, sa KuCoin pwede. No? So ang ginawa namin from BitGet, nilipat ko sa KuCoin, then KuCoin to Trezor. Ganun. Kaya nga may link ng KuCoin dyan eh. Naglalagay ako ng KuCoin dyan ng mga link, mga Lodi, hindi para, although sige, pag, siguro kapag, hindi naman ako nag-apply na affiliate doon eh. Pero para lang meron kayong legit na link na makuha. Kasi mamaya, sa Google may mga KuCoin, baka mamaya phishing site yung makuha nyo, hindi maubos pa yung pera nyo. So, nandiyan nila yung mga legit na link sa description natin. Kaya naglalagay ako dyan. Pero hindi talaga ako gagamit ng KuCoin. Inilagay ko lang dyan yung KuCoin kasi nga, baka para legit yung link na makuha nyo. Ayun, ganun. Ayun pala explain doon. So sa KuCoin kasi may choices ka kung gusto mo mag-tag o hindi eh. So doon ka sa hindi kapag ganun yung ginawa ni boss eh. Pwede din Shaman Wallet Idol, Hot Wallet para kay XRP, RLUSD. Meron sa App Store at Play Store, libre lang. O ayan, kayong bahala mga Lodi si Soske Gaming. Idol, happy birthday, malupit ka talaga. Birthday mo lagi. Hindi nga eh, birthday ng tropa ko yun. Idol, birthday ng GT namin. No, so yun, nabasag ako. Basag. Kanina lang ako nabuo eh. Pagising ko. Sana pigilan nyo muna umangat market para makadagdag pa. At sana this week yung tutorial mo load sana nga eh. No? Kaya lang kasi. Sige, tatry natin. Loads, ano yung exact address nila sa cold wallet para makabili ng personal pag-uwi sa Pinas? Ando naman yun sa site eh. Loads, check mo yun sa site. Meron silang address dun. Tropa, ngayon may wallet ka na. Gawa ka ng stainless na storage ng seed phrase. Astig yung washer. Saka bolt and nut. Ano yun? Yung stamping kit, 200 pesos lang sa Lazada. Tas EDC case. Yung container, YouTube, paano gawin na? Nasa YouTube, paano gawin? Astig to, promise. So, sige, hanapin natin yan kung ano man sinasabi mo, Alpha. No, check natin. Boss, yung Trezor, mag-add account ba dyan ng HBAR, Ledger? Hindi ko ma-add sa Ledger. Ito isa tanong ko, boss. Ang XRP walang tag. O, yun na nga, di ba? So, ayun. Alam nyo na ngayon. Ang ginawa ni Boss Jeblo, nilipat ko muna sa KuCoin and then sa Trezor. Ayun. Unfortunately, hindi nagbibigay, si Cold Wallet. Tag. Trezor. Up or down ang market, continuous ang farming sa Ragnarok Monster World. Tamang grind ng Easy at convert sa rupee. O, ayan, si Skylab, ito. Sabi ko nga si Skylab dapat may YouTube channel to eh, para siya yung nagtuturo sa atin ng ganyan eh. Idol, kasi pag gumawa ka ng yung YouTube channel mo, ipopromote natin dito yan, Skylab. Idol, dagdagan mo yung XRP mo, kulang yan, baka magsisikaw nga eh. Kaya lang hindi ko naman pwedeng ilipat yung Doge ko dun. Kasi syempre may tiwala rin ako sa Doge, may tiwala din ako sa SHIB. Iba yung nila eh. Iba yung pump nila sa tingin ko eh. Meron silang time to shine, lalo na andyan si Elon. Tapos Doge, nako, iba din yan, mga loads, no? Marami rin nagsasabi na Doge is the future. So, ano lang tayo, don't put your egg in one basket, kumbaga sabi nga nila, no? Tsaka hindi naman tayo mayaman, no? Kunti lang mabibili natin. Payaman pa lang, sabi nga. Na-like na boss, question sa hard wallet, kapag nandun yung tokens mo, pwede ka din ba mag-swap? Opo, pwede rin po. Pwede, i-transfer sa mga exchange. Pwede rin po, para kung sakaling magtitipi ka na, rekta na and no need na mag-transfer pa. Pwede kasing bumaba yung value. Meron namang stable coin dyan mga loads. No? Ilagay mo lang sa stable coin para di ka ma-stress. Minsan congested network at masyado matagal. So ayun nga. Ay, hindi ako matching. Okay na. Ganda talaga ng banding nyo boss ng misis mo. Parehas kayo maalam sa crypto. Sana pag nag-asawa ko, ganyan din mapangasawa ko. Ang sweet nyo lang, oh. Sweet ba namin? Mapabasa ko tong comment mo kay boss mamaya. Nasa school eh. Pumasok eh. So, ayan.
Ganun tandi. Ano naman tayo mga, alam nyo ba kukwento na naman ako. Alam nyo ba, ano kami niyan ni Boss, kontrapelo, opposite kami niyan. Kasi ako mabarkada, pratman pa ako. Mabarkada, ang dami kong tropa. Si Boss, ano lang yun, bahay-aral lang yun. Yun. Nakita niya lang ako, tapos na-inlove na agad siya sa akin. Ang makulit doon, ito real talk to Magaling ako mag-edit, di ba? Tapos, yung mga picture ko sa Friendster pa nga lang din. Friendster pa ba yun dati? O Facebook na. Meron ako mga picture na inedit ko, na ang pogi ko dun. Tapos nung nagkita kami, sabi niya, ba't parang iba yung tsura mo sa picture mo? Ang tawa ako na 2009 yun Ang kulit ng buti kayo. Ganun ba? Na-disappoint ka ba? Sabi ko sa kanya, di na kita libre pag na-disappoint ka. Ang kulit nun US display cable port din. Ito, idol, no? Nakaganon ako. Hindi ako naka-HDMI. Cable port ba tawag doon? Yung medyo mas maganda. No? Ayan, naka 4070 rin ako. Ayan, tama. O, ayan. Kaya nga nagulat ako. Kala kong pinakamaganda na yung HDMI. Meron pa palang isa. Binigyan ako nung bumili ako monitor. Sabi niya, ito boss, mas mas malupit to. Ayan. Sa wallpaper pala boss, try mo yung mga live wallpapers. Mas maangas. Oh, meron ba mga ganun? Live wallpaper. Sige ano natin yan. I-search natin yan. Salamat sa info sa'yo Si Colin Stadfield. Sa Telegram nyo ba need nagte-trade sa BitGet? Futures ba ang required? Spot trading lang kasi hindi, alam ko pag spot okay lang lang. Basta active ka lang sa kasi ang sabi nga si Boss KGX, dapat nagte-trade ka. Siguro it's either futures or spot, no? Kasi kung pumunta ka doon tapos di ka naman nagte-trade, anong goal mo? Parang ganoon, di ba? So spot trading, alam ko, pwede ata, no? Tinatakot mo kami, boss, pag interesan ng konting XRP namin. Ano? Tinatakot mo kami, boss, pag interesan pa konting XRP namin. Hindi ko na naiintindihan yun, Idol Aristotle, Brad, anong work mo dati? Interview mo na ako, Marami. Marami akong work dati, mga loads, no? Nagsansan din ako nagtrabaho. Construction pa nga ako, Jollibee ako, nag-7-Eleven ako, crew. Lahat. Tapos meron akong shop dati, no? Ayun, nag-t-shirt printing ako. Tapos yung shop ko, ginawa akong Tekkenan. Unit ako dun, 2 Tekken laro. So ayan, nagbabayad sila. Tapos nagbenta ako ng kung ano-anong food trip dun, mga loads, no? So ayun lang yung buhay ko. Medyo masaya at nakapagod dati. So ngayon, medyo petiks na lang tayo. Petiks. Alam niyo ba dati, nagtinda ako ng nag-shawarma ako shawarma. Ako gumagawa nung mismong shawarma, gumagawa ng garlic sauce ko. Tapos ano ba yung tawag din sa shawarma? Yung pati, yung bread. Ako gumagawa nun. Hindi ka kasi pwedeng gumawa ng madami nun. Kasi kapag gumawa ka ng madami, kapag mo na siya, nilagay mo sa rep, kapag ginamit mo na siya, nababasag. Pag tinutupi mo yung shawarma, di ba? Nababasag siya. Ano ba tawag dun? Nakalimutan ko yung tawag dun. Pita bread. Ayun, yung pita bread. Nababasag yung pita bread. So, kaya kailangan, ang gagawin mo, yung gagawin mo ngayon, yun yung ibibenta mo. So, kung gaano ka bukas, gagawa ka ulit. So, ganun. Pagod ako nun Pagka uwi ko dito, gagawa na naman ako. Gabi na, tapos lasing pa. Kasi may mga nagtiteken doon, nagiinom. So, ayun. Tunog baga ako dati. Di po happy. Sana sa January 20 ang pump. Baka mag-sell news ang XRP. Ako, kahit anong mangyari dyan, goods lang ako. May tutorial ka, boss, kung paano mag-transfer ng Trezor. Gagawa pa lang tayo pag tinransfer ko na itong ating Ayan. No? Boss, as lang paano kung alisin na ang USDT, siguro USDT. At papalit ng RUSD, nasa Trezor mo ay paired with USD. Hindi ba magkaka-problem? Kaya nga, ang gagawin mo doon, kapag may RLUSD na, halimbawa sa BitGet, meron ng RLUSD, i-send mo lang siya doon, yung address niya para makapasok siya sa Trezor mo. Parang ganun.
Hindi yun magkakaproblema, idol. Walang problema dun. Shoutout boss sa mga ka-XRP ng Viking Saturn crew dito sa Italy ba to? Naples o Naples. So ayan, shoutout sa inyo mga Viking Saturn crew. Ang ganda ng pangalan nyo, Viking Saturn crew, no? Mahilig ako sa mga ganyan. Kaya nga pangalan ng motor ko si Ragnar eh. Kasi tinapos ko yung Vikings. Ayan. Boss, paano pag gusto mo magpapa-cash coin to peso? Meron naman mga P2P, mga loans. No? Tanong lang po, Lodi. No need po ba i-connect sa laptop ang cold wallet pag magta-transfer ng asset? Kailangan po nakakonect po. Yung sa Trezor, kailangan nakakonect. Ganun din po ba? Magbebenta, no need din po ba i-connect? Kailangan po nakakonect. Sa Trezor, sa Ledger, meron kasi yung Ledger Nano ba yun? Yung isang Ledger, pwedeng Bluetooth. Naka-Bluetooth. No? Pero kaya nga nagustuhan ko tong Trezor eh. Kasi hindi mo siya kailangang tignan ng tignan. So kung gagamitin mo siya, yun lang siya. Kakabit mo, tapos kailangan magta-transa ka na kung anong gusto mong gawin. So hindi mo siya yung lagi mo nakikita, kasi ayaw ko nga nung ganun, yung lagi mo nakikita yung asset mo, para may gusto kong gawin pag gano'n. So yun yung nagustuhan ko sa Trezor, kailangan mo siyang i-connect. No, sa Ledger merong sila Bluetooth. Kailangan naka-connect po Si Jose kaklasiko din yun eh. Uy, hindi buhay pa yun. Uy, Aristotle. Yung Jose na classmate ko, buhay pa yun Nag-RIP ka na dyan Buhay pa yun, shoutout kay Jose. Pinatay mo agad yung tropa ko Ayun, thank you kay James update. Yan si John Michael Carlo, shoutout sa'yo. Ito, Strat pala maganda. Mamaya tingnan natin yan. Boss Jeb, yung Trezor Safe 5 may SEC ba dyan? Meron yan, idol. Lahat nga dyan, alam ko meron yan. Kailangan mo lang ng ERC20. Boss, paliwanag mo naman magkano open account sa cold wallet. Walang bayad yun, idol. Bibili mo yun. No, bibilin mo mismo yung wallet. Kasi alam ko may bayad na crypto yan bago mo mabuksan ng isang account like XRP. Magbabayad ka kapag magta-transa ka na, idol. Yung mga parang transfer fee, parang ganun. No? Pero yung magbabayad ka para mag-open ng account ng cold wallet, walang bayad yun. Last dump this week, tapos sakto 20, Rocket to the moon na. Ayan, sana nga, idol. Animal, ayan, si D-Tech sama, tsaka si Panda Gaming, si Karashi, si Beng Beng. Ayan. Idol, kawawa mga di mo subscriber, di sila yayaman, lalo na mga basura mong basher mo. Yaman mo sila. At ako mga loads, nag-upload lang ako for information, no, sa mga nanonood sa akin. Yung kung babash nyo ako, okay lang, okay lang. Tatanong ako bakit, nagbibigay lang naman ako information. But sana kung mali yung information na binibigay ko. Di ba? Lahat naman ng binabalita natin nandito. 'Di ba? Binabalita ko lang pero hindi ako yung gumawa ng news na 'yan. 'Di ba? Pinapakita ko lang sa inyo. So kung mali ako, mali itong mga nakakita natin. Ganun 'yun. Tsaka pag nagkakamali naman ako ng news, sinasabi ko naman Mukhang AI ang magpapasikat ngayong bull run, no? Sana nga, idol, no? Umorder na ako, loads, yung ring sa Temu. Sa Temu? Nako, ingat ka dyan, Kayo bahala dyan, mga loads, no? Boss, yung Skin Ledger Nano S Plus, ganun din walang designation tag. Pero yung H-bar ko, di ko malipat. Di ko kasi maintindihan kung paano. So, yun nga, yung sa destination tag, si XRP nga wala din sa akin, no? So, nung nanood kami ng YouTube, meron si KuCoin, may choices ka doon kung kailangan ba gusto mo ba ng may destination tag o wala. Although, pag may destination tag kasi mas safe yun parang ganun yung sinabi nila dun sa video. Mas safe pag may destination tag, etc. etc. Pero hindi mo nga siya makukuha. So, ang mangyayari, ang pipiliin mo yung walang destination tag. So, matatransfer mo na siya. Ganun. Sa KuCoin yun, mga idol, sa KuCoin. So, ayun, nasabi ko na. Prito ka ng hotdog mo dyan, guys. Gusto mo?
Ayun, yung sisig. Saan ba location ng bebenta niyan, boss? Ayun na. Si ito, nagkano na si Crypto Bilis. O, ayan, o. Nag-comment na sila. Ayan, Unit 901, the one exclusive building, Fibers Avenue, Quezon City. 1104 Metro Manila, Crypto Bilis, Philippines. So, ayan, no, shoutout kay kung sino man si ate kaya to. Ayun nga, pinagbilan namin. Shoutout sa inyo, ate. Oh, ayan. Ang kulit nga nasa isip ko nung pumunta kami dun eh. Siyempre, crypto yun, di ba? Crypto. Nasa isip ko, marami sila dun eh. Naisip ko, sasabihin ko, uy, kasi meron po akong channel po eh, crypto po eh. Ako po si Jeblo. Tapos may makakakilala sa akin, ay, ikaw ba si Jeblo? O, picture naman. Nangarap lang eh. Pagdating namin dun, wala, si ate lang pala nandun. Yan. Rekta na yan, mga Lodi. Banderang tapos. O, ayan, sabi niya, ano man yun. Si Pahad Tattoo. Ayan, shoutout sa'yo. Not coach. Maraming tumatawag sa akin ng coach pero hindi coach sana. Akala ko kilala kita eh. Solid, sarap ng feeling, sinoutout ako nang magpapayaman sa akin. Only like Lods sa mga video. Solid na kasubaybay, sabihin mo ako Lods pag titipi na tayo. Si Genesis Formelosa, shoutout sa'yo, idol Genesis. Oxian Boss, dyan din ako, kakabili lang din sa Crypto Bilis, malapit din sa amin. O yun, si Kiko pala, malapit lang dun. At pala, nakikita tayo dun eh. Sir Jeblo, magkano po capital mo nung nagsimula ka sa crypto? Kailan ka nagsimula at mga keep mong token? Nung nagsimula ako, ang first investment ko nasa 60k ata. 60k o 50k, basta mga ganun. And then, una kong binili nun, SHIB, BNB. May BNB ako nun eh. SHIB, BNB. Tapos, ano pa ba yung binili ko nun? Marami akong binili nun eh. May phantom pa nga ako eh. May listahan ako dati ng mga coins eh. Kaya lang syempre, on the way ngayon, nababago yung mga coins na binili ko. Kumbaga, syempre, nag-aaral ka, tinitignan mo kung ano yung mga sa tingin mo mas okay. Parang kino-compress ko lang kasi hindi ko naman mabibili lahat ng coins eh. So, parang process of elimination na lang ako sa pinakamagaganda. Parang ganun. So, ngayon, na lang. 5 na lang ang hawak kong coin. 3 yung malaking budget. Hanggang umabot na ako ng ganito. 7 digit. Wow, angas. Hindi. Mas mga ganun. 2000 ako nag-start. Panahon ng Axie. Ayan. Pero nung panahon ng Axie kasi hindi naman agad ako nagbumili ng crypto eh. Kasi nakapokus ako sa Axie. Hindi ko pa nga alam yung mga coins nun. Ang alam ko lang SLP tsaka Bitcoin eh. Tapos nung na-explore mo na yung crypto, doon na yun. Siguro mga early 2022. Ayan. So pagkatapos ng 2021, diba January 2022, mga ganyan. Nag-start na ako niyan. Nag-start na ako mag-crypto niyan. Yan. Shoutout sa'yo, Joseph Berdin. Boss, ako nga, YouTube University lang marami natututunan. Shoutout sa mga taga-Isabela. O yan, yung YouTube University crew, si Steve, magaling din yan sa chart. Boss, Jeblo, wala ka ba hold ng Baita Inu? Wala eh. Pero alam ko yan dati. Tol, Jeblo, last December lang ako sa'yo nakapalo sa usapang crypto at lalo ako ginaganahan magbudega ng marinig kita. Salamat sa mga info mo sa crypto at kasama mo ko natin ang year 2025 sa larangan ng crypto. Robin Padilla ng Bulacan. No? Kapag kumita na ako, ay bibili na ako ng flying car at puntahan ko si Robin Padilla ng Bulacan. Yan. Okay. Ang inaabangan ko nga pala, ay hindi, sa future, di ba maraming mga gusto ng mga flying cars, ganyan. Ako gusto ko din yun eh. Pero, naisip ko, mas maganda pala pag suit. No, yung suit na medyo nagiging nadadagdagan lahat ng stats mo sa katawan. Yun yung maganda, parang kay Iron Man. Ano pala niyo yung G.I. Joe? Yung suit nila doon, ang ganda ng suit nila doon eh. Yun ang maganda, Boss, salamat sa pag-info about sa Algo. Keep it up, love your videos. Ayan, shoutout sa iyo, Benz.
Si Ronald, ayan. Scratch. Lodi, intayin na lang natin video mo about Trezor. O, ayan, shoutout sa'yo. Idol, paano yan? Pag natapos yung warranty at aksidente o kaya katagalan, nasira yung Trezor, hard wallet mo, bibigyan ka ba nila ng discount? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bibigyan nila ng discount pagkatapos ng tawag dito? Warranty o yung basta yun, 12 months. Boss, araw-araw kinabang na-upload mo dito sa YT dahil sa'yo, na-inspired ako mag-DCA pa. Shoutout from Saudi, boss. Ayan si Arrow 1993. Shoutout sa'yo, idol. Yan, no? From Saudi. No, medyo mainit yan, no? Boss Jeblo, tutorial naman dyan. Paglipat ng si Trezor. Sige, gagawa tayo niyan. Si Nathaniel. Gaming Croc TV, ano specs ng PC mo, boss? Ilang beses na natanong sa akin yan, inilabas ko na basta naka 4070 tayo, mga Lodi, RTX 4070. Dati mahal na yun mahal na yun dati, tuwan-tuwa na nga ako nun o ngayon, nakaganto tayo, bago to yung isa ko kasi medyo lang yun saktuhan lang. Ito medyo mabigat na daw ata, sabi nila, okay lang, ginastos ko dito, nasa 80k ayan, labas pa tong monitor na to. Monitor to. Nako, Kuya Jeblo, nagsisiangatan na XRP at BTC. Maaga tumaas at malamang bababa siya bago umupo si Trump, no? Pwede. Kuya Jeblo, yung NSFW mini, yung subscriber pan, ganun ba yun? Wahaha, may wahaha pa. Kasama pa yung wahaha. Ganun pala yun, Ang dami mong alam, Charles, Si Kevin's Conspiracy, ayan. Shoutout. Si Charles Garcia pala yan. Shoutout sa J-Boy, ayan. Boss, Jeblo, ano po opinion nyo sa same utility na XRP XLMH bar? Kasi, alam nyo, eto kasing mga to, okay naman yun sa akin, mga lodi. Ang reason lang naman talaga, kaya nag-focus ako sa XRP, is talagang maaga akong bumili nito. Sobrang magkano lang, nabili ko na siya. So, yung imagine may profit nun, pero unti lang kasi yung kaya kong bilhin sa kanya nun. So ngayon, kung sasabayan ko tong mga to, medyo mataas na sila ngayon. Pero kung sa utility lang, mga idol, solid tong tatlo na to. Solid din yan, mga lodi. Pero kasi ngayon na-hype si XRP kasi sa mga partnership ng banks, no? Yung mga bangko nila na malalaking bangko na ka-partner nila ngayon. So pero kung sa utility lang din, halos hindi sila nagkakalayo, no? Junel Nael, ayan, shoutout sa'yo. Lods, shoutout, si JC, B7, mag-dip pa ba para makapag-imbak na naginip kasi ako, nakasabay ako sa logo. Nakasakay ako sa logo ng XRP, bumulusok, pataas. Sobrang taas, nabangga ako. Abahan mo lagi, upload mo, Lods. Ginagawa ko kasing radyo yung upload mo Grabe ka, idol Nabangga mo si Jesus. Hindi man lang ko nabangga San Pedro. Model T sa akin, Kuya Jeb. Ayan, kagandahan, touchscreen siya. Opo, touchscreen. Kaya, kala ko Model T bibilin mo dahil walang available na tandem ring sa Crypto Bilis. Medyo mataas ata fee sa tandem, pero planning to buy din friendly use kasi lalo yung ring. Oo, tsaka mukhang maangas yung ring, parang ang cool. No, meron kang ring tas andun yung asset mo sa ring. Panis. No, parang future man ka na talaga nun. Good morning, Lord. Saan po ba banda Makati? Ayun na, alam niyo na, inana natin Original seed phrase ang cold wallet. Pwede bang ma-change seed phrase ang cold? Hindi ata, idol Ayun na yun kung ano yung nakalagay dun. Ayun na yung nakaset up dun, mga Lods. No? Kaya kailangan mo siyang ingatan. Bossing ko, 45. Para mga mga kabataan dati ng mga mahal ko, 24. Tagsing. Ay, ganun pa. Bumili ako ng XRP 160. Price worth it ba? Hanggat kaya mo pang bilhin si XRP, okay pa kung sa future mo. Aasahan, mababa na ang $1,000 in future ng XRP. Isipin nyo, ganda ng sinabi ni Idol dun. Kung may tiwala ka sa XRP, napakababa pa ngayon yan. Kumbaga, we are so early, sabi nga.
May Ali USDC ba dyan sa Trezor 5? So, sa ngayon wala pa. Sa mga crypto exchange niya, wala pa eh. Pili pa lang eh, di ba? So, magkakaroon din yan, mga lods. Safe 3 lang binili ko. Okay na yun, mga lods. Ano na yun? Goods na goods. Yung sinabi ko sa Saint, Boss Jeb, sobrang taas ngayon. 100% na. O, ayan. Nakabili ka ba? Kung nakabili ka, goods. No? O, ito na. O, ayan. Nag-reply pala si Crypto Bilis dito. O, ayan. Shoutout sa kanila. O. Salamat sa info, Lods. Sabay tayo angat mga crypto lovers sa bull run season. Ayan, shoutout sa inyo. Jay, patikim pa lang yan sa start. Bullish daw. March to August pa. Yung nabili kong last 3 days na XRP 1,000 pieces, 267 pala. Bawi na yung Gaspi ko. Na may kasamang profit na kung tutusin. Pero antay ako ng hanggang before matapos yung term ni Uncle Trump. O, ayan. Thanks again, Jeblo. Enjoy your new Trezor wallet. O, ayan. O. Shoutout sa Crypto Bilis PH, mga idol. O, ayan. O. Wala ba tayong ano dyan? Merch. Marcus, ayan. 4K nung pandemic. O. Boss Jeb, mabilisan tanong lang. Ano sa imo sa Pi Network? Sa tingin mo, kailan na magiging available ang mainnet? Sana mapansin. Alam nyo, meron akong Pi. Like kong sinasabi yan, mga lods. No? Meron akong Pi. Meron akong 1,300. Ito, screenshot ko. Baka sabihin nyo kasi niloko kayo eh. Yun. Kala ko hindi nagpapa-screenshot yung ano eh. yung tawag dito. Pi Network eh. Send ko yan. Para makita nyo. Masabihin nyo, niloko kayo eh. Siyempre, live yan. Oh. Ayan, sinend ko na. Ayan oh. Meron tayong 1,372 Pi. Oh, di ba? Goods na goods. Pero sabi nila ngayong katapusan daw, hindi ako sure, mga lodi. Ano na lang naman sa KYC yung last na eh. Yung ano na lang, yung number 9. Ayun na lang yung sa akin eh. So okay naman yan mga lods, no? Matagal ko din kina-update ko lang naman yan eh. So kung totoo man mangyari, maging pera man to, di goods. Kung hindi, okay lang. Wala mo nang ginastos dyan eh. Tataas pa ba si XRP mga lods or pwede pang mag-TP? Tahimik lang, tahimik pa din. Oo nga, si Ethereum, no? Tama ka sa discussion na sa nakaraan, idol. Alam din ng mga whale na marami nag-aabang sa bullish move ng crypto sa inauguration ni Trump. Mukhang na-pump na lalo si XRP. Then sell off sila sa araw ng inauguration. Kaya expect natin possible pullback that day. So ayan, sabi ni Richard Tadina. So pwede nga mangyari yun. Kaya nga iniisip ko, etong ating mga trade dito, parang ayoko muna nga siyang i-DCA eh. Parang iniisip ko it's either, pag nagkaroon ng dump, doon ako magdi-DCA. Parang gano'n. Pero iniisip ko pa, hindi pa sure mga lodi, no? It doesn't matter naman kung pang long term ka eh. Idol Jeblo, paano mag-order nga niyan? Kung nasa ibang bansa ka, ayun ang hindi ko alam, no? Mga idol na sa Crypto Bilis, may tanong po si Pisugo. Pakisagot. No, kung paano daw out of country. Oh, ayan. Kaway-kaway sa Alisa ay naso kami, no? Ayan, sabi ni Aaron Pomar at si Pisugo, si Richard Tadina, shoutout. Tinkerbell. Thoughts mo po about Sol? Okay naman si Sol, kaya lang sobrang nagpump na si Sol eh nung last year, 'di ba? So, kayong bahala kung gusto niyo pa ng Sol. Ano naman 'yun eh. Pero goods na goods 'yun, mga lodi, no? Magpa-profit ka doon. Ayan, itong AI na to, hindi ko alam yan eh. Tinkerbell. Nakita ko lang siya nagpa-pump pero wala akong interest sa kanya eh. Kay Jeblo, kapag ba mag-copy trade or future trade, ilan ang unang deposit sa BitGet? 1K ba? Nasa iyo kung magkano, pero ang suggested ko kasi kapag magka-copy trade ka o kaya magpo-futures trade ka, dapat kahit mga 30 USDT. Ganyan. 30 USDT, babaan mo lang leverage mo. Ganun. Kasi mahirap kapag mga 10 o 20 USDT lang,
Tapos pag nasunog na agad, mabilis lang kasi yun eh. Na? So, mas maganda, may stop loss ka, no? Kaya medyo mahaba na yun pag mga 30 USDT, tas may stop loss ka. Ang stop loss mo, mga $3 to $4 lagi. Mahaba-haba ng trade yun. No? Pero kung mabilis lang, mga 20 USDT, which is ano yun, di ba? 1,000. So, $17 kasi 1,000 eh. Ang alam ko So, mga 20 USDT, yun yun. Kaya lang, mabilis lang yun. Babaan mo lang lagi yung ano mo, leverage. Laging mababa lang. It's either times 2, times 5. Ganun. No? Ako kasi, malaki ako mag-leverage eh. Kapag lalo na pag maliit lang yung margin ko, mga 30 USDT, 20 USDT, tanga leverage ko yan, 100. Do or die agad eh. Pero, huwag niyong gagayahin yun, masama yun. Para kayo nagtatapon ng pera doon. Tsambahan lang yun. Bossing, ilang XRP po papag-giveaway mo? Pinangunahan mo na ako, idol No? Magpapag-giveaway ako, pero siguro, Axie. Ayan, no? Magpapag-giveaway. Marami tayong Axie. 64 yung Axie ko eh. Humabol pasik. Panira ng moment. Nice, ganda ng portfolio ko, Boss Jeb. So, ayan, congrats agad kay Den's Random Video, kay Lemuel, si Galat, at si Benz, no? Na-try ko po, na-try ako loads random number lang, nilagay ko na tag 1, 2, 3. Umabot naman sa BitGet wallet kasi ang wallet, iba kasi ang wallet exchange. Alam ko rin na may ganito rin eh, idol. Kaya lang kasi risky to, hindi ko alam Hindi namin tinry ito hindi namin tinry ni boss, pero nakita na namin yung may idea na ganyan. Kasi yung napanood namin video, pwedeng 000, something ganun. Kaya lang, risky kasi mamaya, paano kung hindi dumating dun? Di ba? Sa mga hanapin yun, sayang yung pera mo. Di ba? So, pero kung sa'yo umabot, di goods yun. No? Congrats sa'yo, idol. No? Si Boyax. No? Shoutout. So, ayun mga idol, no? Sana enjoy nyo yung ating news ngayon overall. Medyo negative yung dating ng CPI natin, pero nag-pump yung market. Kakaiba yung nangyari, no? From 2.7 to 2.9. Dapat bearish to, pero umangat, di ba? So, ang kulit, no? So, ngayon, overall yun na nga. Tapos, ating mga news at puro adoption sa XRP sa Bitcoin. So, puro good news tayo ngayon, mga idol, no? So, ayun lang. Kita-kits tayo bukas. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? It's me. What's up, boy? And watch my videos because there's a short, and there's another video. And subscribe to me and my dad. thank you.